ADV 160 owner's review, din 2 years na ginagamit namin siya. November 8, 2022 nung nabili namin si ADV. Ngayon is 2024 na, naka 2 years na siya. Nasa 30,000 or 32,000 na actually yung mileage ni ADV ngayon. Sa loob ng 2 years na yon, marami na kaming long ride na napuntahan ni OBR. Tapos syempre may mga short rides din. And si OBR kasama ko ngayon. First long ride namin is Pampanga, Subic, Bataan Loop. Nakapag Baguio na rin kami. Tapos Pangasinan, madalas kami. Tapos sa Laguna, nagamit ko to. Ako lang mag-isa yun nung umuwi ako ng Laguna. Tapos ngayon, papunta naman kami ng Vegan. Pero maglalaon yun muna kami. Tapos kinabukasan, sa kami pupunta ng Vegan. Tanghali na rin ngayon, anong oras na? Alauna. Para pagdating namin din ng gabi, tulog. Tapos diretso Vegan kinabukasan. So far, hanggang ngayon, sobrang sarap pa rin niyang gamitin na ADV. Kahit medyo mataas na yung mileage niya, maganda pa rin talaga yung performance. Ngayon, bago natin pag-usapan yung mga likes and dislikes ko kay ADV, pag-usapan muna natin yung maintenance schedule. Number 1, syempre, sa maintenance schedule natin is yung change oil. Change oil ko siya ng first 500 kilometers. Tapos yung succeeding is every 2,000 kilometers na ako nag-change oil. Sa loob ng 32,000 na kilometers, sa mga nagamit ko ng langis sa kanya is yung Honda na fully synthetic, Speed Tuner na super oil, ADNOC Voyager na fully synthetic din. Tapos yung ngayon nagamit ko is yung Petronas Sprinta na A700. Doon sa mga engine oil na yon na nagamit ko kay ADV, ang pinaka smooth talaga is yung Petronas na A700. Nawala yung vibration kapag ka mid. Yun ang pansin ko kay ADV kasi naka-setup na rin to, nakapanggilid, naka-remap, naka-pipe. Kaya medyo high RPM setup na siya. Normal yung vibration pag ganun. Pero na-smoothen out nung langis na yon, nung A700, yung vibration sa mid. Yun ang pinaka-smooth na nagamit kong engine oil kay ADV. Yung strainer naman or yung sa gilid, ino-open ko yun every 4,000 kilometers naman. Every other change oil ko siya binubuksan para matanggal ko yung mga dumi-dumi na naiipon doon sa may strainer mismo. Ang amount pala ng engine oil kapag yung sa ilalim ka lang nag-drain, 750 ml. Makikita rin nyo yan sa dipstick, may nakalagay naman. Kapag naman nag-change oil ka, binuksan mo yung drain bolt sa ilalim, tapos binuksan mo din yung strainer, ang ilalagay mo dapat is 850 ml. Sa gear oil naman, every 10,000 kilometers ako nagpapalit ng gear oil. Actually sa user manual, every 2 years ang nakalagay. Or kapag napalusong sa baha na medyo malalim, pati engine oil nagpapalit ako kapag ganun. Pagka lang ako sobrang lalim ng nilusungan kong baha. Kasi minsan napapasok yan hindi natin masasabi na mahaluan ng tubig yung mga langis natin sa makina. Tsaka sa transmission. Kaya mas maigi kung sobrang lalim talaga na lusong sa baha is papalitan nyo na. Ang mga nagamit ko naman na gear oil kay ADV is yung Honda na gear oil na matagal ko yung ginamit. Tapos nito lang lately, gamit ko is yung K-Works na gear oil naman. Okay naman yung performance ng gear oil. Air filter naman is kapag nakita ko or napansin ko na 3/4 na yung itim doon sa filter element, yung kulay green. Tapos stock lang din yung ginagamit ko para masasala talaga niya yung mga gabok para hindi mabilis dumumi yung throttle body natin, tsaka para hindi siya makapasok sa combustion chamber yung mga fine na mga gabok. Stock is good pagdating sa air filter para sa akin. Spark plug naman, nakaisang palit pa lang ako. Tapos ang pinalit ko na nung 10,000 kilometers is NGK na laser iridium. Sa user manual kasi is 12,000 kilometers pagpapalit ka, kung stock lang din ang ipapalit mo. Pero ako kasi iridium yung pinalit ko sa kanya na laser iridium. Mas mahal siya ng konti pero iridium na yung center electrode. Kaya mas matagal yung lifespan nun. Pero syempre dapat lagi mo parang i-check. Check mo rin yung gap. Pero hindi mo siya pwedeng i-adjust kapag iridium. Unlike kapag stock, pwede mong i-adjust yung gap. Naka 22,000 kilometers na yung NGK laser iridium ko. Maganda pa rin yung takbo niya. One click kapag umaga, yung cold start. Wala naman akong napapansin na namamalya siya or namumugak. Maganda yung spark kumbaga. Tsaka mas responsive talaga yung throttle compared kung stock na spark plug. Although hindi ko masyadong ramdam or siguro very minimal lang yung nagbago kasi nung nagpalit ako noon is naka-remap na ako. Kaya maganda na talaga yung throttle response nito to begin with bago ako magpalit nung NGK na laser iridium. Pero yun yung usually feedback ng mga nakakagamit or mga nagpapalit. Maganda daw yung throttle response nung nagpalit sila ng NGK laser iridium. CVT or yung panggilid natin, yan, naglilinis ako niyan every 3,000 to 5,000 kilometers. Depende kung halimbawa may nararamdaman na akong dragging. Pero usually mga 5,000 yung inaabot bago ko siya malinisan. Or minsan depende rin sa gamit. Kung halimbawa lagi kayong long ride, mas mabilis yan dudumi syempre. Kung gano'n mga 3,000 kung
gamit na gamit sa long ride. Tapos yun din kapag napalusong sa baha, automatic yan, nililinisan ko na agad yung panggilid kasi meron yung mga metal parts na pwedeng kalawangin kapag nalubog sa baha. Next naman natin is yung throttle body cleaning. Every 10,000 kilometers ako nagta-throttle body cleaning kay ADV. Pero yun kasi wala yan nakalagay sa user manual. Ikaw na lang ang magtatansya kung gusto mo nang linisan ng throttle body. Although sa 10,000, hindi pa naman siya sobrang dumi, pero kung medyo OC kayo na kagaya ko, pwede na, 10,000 kilometers. Sa valve clearance naman, every 5,000 kilometers ako nag-check. Sa user manual is every 6,000. Pero hindi ko pa siya na-adjust kasi within spec pa rin yung clearances ng both intake at exhaust valves ni ADV. Yung sa akin, hindi ko pa siya na-adjust, wala akong binago, basta within specs pa na 0.10 sa intake tapos 0.24 mm sa exhaust valves. Huwag mo nang babaguhin, meron niyang plus or minus na 0.02 mm, kumbaga yun yung tolerance niya. Ngayon na 32k na, siguro mag-check ulit ako. Importante din kasi yan para laging optimal yung performance ng engine natin, tama yung mga valve clearances, tsaka hindi siya prone sa sira na tukod or halimbawa sobrang luwag. Sa brake caliper maintenance naman, every 10,000 ako naglilinis. Sa ADV kasi front and rear is naka disc brake, so kailangan mo i-maintenance yung caliper niyan parehas likod tsaka sa harap, or kahit actually 5,000 kilometers pwede eh. Tapos ang ginagamit ko na grasa dyan is silicone grease kasi hindi siya nagre-react doon sa mga rubber parts na minsan i-stack up yan, so wala nang play yung caliper. Parang may drag ngayon yung player mo kasi parang nakaipit siya, hindi siya nagpe-play ng maayos. Yung mga brake pads naman, once pa lang ako nagpalit, nung sa may harapan pa lang ang pinalitan ko nung parang mga 12,000 kilometers. Upod na kasi talaga siya, stock din yung pinalit ko. Kapag sinecheck ko naman, malayo pa siya dun sa kanyang wear indicator. Importante dyan, huwag niyong paabutin na bakal sa bakal na kasi delikado yun, tsaka mauubos din yung disc nyo. Tapos yung sa likod na brake pads ko, hindi ko pa napapalitan, 30,000 kilometers na yun natakbo. Pero pag nagpe-preno naman ako, more on harap kasi talaga, kaya mas naunang mapod yung harap ko. Yung likod ko kasi pang alalay, or minsan sabay ko sila ginagamit. Low speed, halimbawa slow speed maneuvering, likod lang. Kapag sa mga bankingan, harap, nag-trail brake kasi ako, kaya mabilis din maupod. Depende sa paggamit nyo ng brakes, kung alin yung unang maupod talaga. Brake fluid naman, hindi ko pa siya napapalitan, pero due na to sa palit kasi nakalagay sa user manual is every 2 years palit ng brake fluid. Although okay pa naman siya, hindi pa naman siya sobrang itim, medyo lang. Pero ang ipapalit ko is meron na ako dun sa bahay na Preston na DOT4, hindi ko pa lang nag-aasikaso. Siguro ngayon after pag-uwi namin sa long ride, mag-maintenance na ako ng lahat na kailangan na maintenance na due na kay ADV. Ang una ako nagpalit ng gulong is 10,000 kilometers, tapos likod lang yung pinalitan ko. Pinalit ko nun stock din yung likod kasi hindi pa upod yung harap eh, makakapal pa. After naman ng 20,000 kilometers, mapansin ko upod na rin yung likod na bago na stock din. Tapos yung harap ko is parang ano na, alon-alon na. Nag-try ako ng ibang brand. Ang brand na tinry ko yung Beast. Yung ginamit ko ng 10,000 kilometers. Ay actually hindi, parang 7,000 kilometers lang. Naupod agad yung sa likod. Siguro dahil sa yung riding habit ko nun is puro top speed kasi nagtetest ako na ng mga speed upgrades or performance upgrades. Kaya madalas akong mag top speed. Siyempre alam nyo naman pag ganun, lagi kang high speed, mas mabilis maupod yung gulong mo. So around 7,000 kilometers, naupod na yung likod ko, pinalitan ko ng Beast pa rin. Ang gamit ko ngayon is parehas, harap at likod, Beast na gulong. Maganda naman yung performance ng Beast, makakapit siya compared sa stock. Yun ang ramdam ko, mas makapit siya. Kaso nga lang yun, mas mabilis siyang maupod. Pero baka nga depende rin sa riding habit eh. Kapag ka naupod ulit yung likod nito, tapos yung harap is parang alon-alon na, papalit na ako, pero ibang brand naman yung itatry ko ngayon para masubukan ko kung ano yung magagandang tire brands. Pero inisip ko pa kung straight tires na ipapalit ko. Malalaman kapag naupod kung anong papalit kong next. Pero okay to, Beast Extra, mas makapit compared sa stock. Stator and magneto cleaning naman, wala yung nakalagay sa user manual, pero kasi nga naka-expose yan eh, yung stator at magneto natin, so nababasa siya, kaya kinakalawang. Ngayon yun sa akin, 20,000 kilometers ko siya bago na maintenance. Dati kay beat ko, 10,000 pa lang maintenance ko na yung stator and magneto. After ko siyang tanggalan ng kalawang, pininturahan ko na rin yung magneto mismo para syempre hindi na siya kakalawangin or parang iwas kalawang. Sinabay ko na rin sa kanya syempre yung pag-flush ko ng coolant or pagpalit ng coolant. Kailangan mo rin siyang radiator. Kung gusto mo na mas madali mo siyang ma-access, yung stator at magneto. Pero advice ko sa inyo, as soon as possible siguro pa pinturahan nyo na agad yung magneto. Tapos yung stator na lang ang lilinisan or tatanggalan ng kalawang. Siguro mga 10,000 kilometers. Next naman natin yung engine hanger or yung rubber stopper. Itong rubber stopper kasi nito is parang napit-pit siya kasi nung from factory
motorist, mali yung position niya, parang nakaganon na siya imbis na nakaganon. Kaya napitpit ngayon itong ibabaw na part. Meron kasing proper positioning yung engine hanger natin. Yun yung inayos ko, parang mga 20,000 yata, or kailan ko lang naisipan pero matagal ko na naramdaman yung parang pagbaba mo ng hams na gano'n, parang kumakaldag. Pwede mo namang i-reset lang yan kung man ba wala naman damage yung rubber stopper mo. Pero yung sa akin kasi nga may damage, kaya pinalitan ko na rin. Tapos nireset ko, yan, wala nang kaldag. Dapat yung pinailalim ng engine hanger is yun yung nakadikit sa may chassis. Yung sa ibabaw na part, yun yung merong space dapat. Yun yung proper position ng engine hanger na ADV 160 para walang kaldag. Yung final na maintenance naman sa maintenance schedule natin is yung ball race, na napalitan ko na yung ball race ito na ADV kasi may kabig na. Kapag binibitawan mo na bela, parang lumiligo siya mag-isa. Okay naman hanggang ngayon, mga ilang kilometers na rin, or parang mga 5,000 na gano'n ang gamit ko. Take out na kami, or dito yata kami kakain. Tapos na kaming kumain ni Obia. Yun na yung dinner namin. Dito yung pag-stay namin tonight. Alanganin kasi kapag didiretso kami ng vegan ng ganitong oras. Mountain View Hotel and Resort, Camp 1, Rosario, La Union. Ito na yung resort ng pag-stay namin ngayon. Meron pang pool pero baka hindi namin maligo kasi pahinga lang naman kami ngayon. Hello. Ito yung room namin, pakita ko. 1.5 lang to. May aircon, TV, meron din. May CR. Bukas naman natin pag-usapan yung mga likes and dislikes ko kay ADV. Sa 2 years na gamit namin siya. Good morning, biyahe na ulit kami. Papunta na kami ng vegan. Yung mga nagloko na parts niya na naranasan namin. One time, lumusot yung preno nito or nawala ng preno sa harapan nung nasa Duwig kami. Kasi yon sobrang downhill na sobrang tarik na dire-diretso. So, hindi ako pwede magbitaw ng preno. Ang nangyari, parang kumulo yung brake fluid tapos nawalan siya ng preno. Pero good thing na nasa patag na kami nung nawalan siya ng preno. Pagka ganun siguro na sobrang tarik ng lusong tapos hindi niya maiwasan magpreno, gawin niya na lang siguro alternate niya yung front and rear para hindi siya mabilis mag-iinit or parang kukulo. Pagka kasi kumulo yan, syempre nagkakaroon ng air bubbles, kaya wala ng preno. One time lang naman nangyari yun sa 30,000 plus kilometers na ADV. Tapos yung gas tank cover nito, naglolo ko siya na hindi siya umaangat. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng spring, na kahit anong spring, singit nyo lang na ganun, umaangat na siya ng kusa kapag ino-open mo yung sa may fuel dito sa pindutan. Time check natin is 8:05 AM, 200 kilometers away na lang kami sa vegan from dito sa Rosario, La Union. Discuss naman natin ngayon yung mga likes and dislikes ko kay ADV sa loob ng 30,000 kilometers plus in 2 years. Unang-una yung suspension niya. Sobrang ganda talaga ng suspension ni ADV compared sa kay Beat tsaka kay Click. Doon ko lang siya mako-compare kasi yun yung ibang motor namin ni OBR. Ibang level talaga yung suspension nito. Ramdam mo na yung comfort niya tsaka yung absorption niya sa mga bumps ng kalsada. Malambot talaga, ang sarap gamitin. So kahit saan mo dalhin, komportable pa rin siya. Hanggang ngayon pala, hindi ko pa nare-repack yung front shock nito na ADV. Yung pa rin yung fork oil niya, pero bala ko ng i-repack or palitan ng fork oil. As K-Works na fork oil yung gagamitin ko. Yung rear shock naman ito, wala kang pwedeng gawin kasi hindi siya adjustable. Although pwede mo siyang ipa-rebuild pero okay pa naman yung play niya, maganda pa yung play. Yan, mga ganitong lubak, hindi mo ganong ramdam na absorb talaga niya. Maganda yung absorption niya sa mga slight imperfections sa kalsada. Kaya si ADV ang pang long ride namin na motor ngayon. Si Click at si Beat pang doon na lang sa city driving. Si ADV pang long ride. Kaya taas na ng mileage 32,000 yan, 32,084 na ang mileage niya. Seat height naman ni ADV is very Pinoy friendly. 780 or 785 yata ang seat height nito. So kahit medyo may kaliitan kayo, maabot nyo talaga siya. Ako, ang height ko is 5'4". Abot na abot ko siya. Semi tiptoe lang. Actually, nagpalit pa ako ng mas mataas na upuan dito, which is yung PCX 160 na stock seat. Siguro around mga 1 inch ang itinaas niya. Hindi pa rin ako nahihirapan, abot ko pa rin siya. Pero siguro magdedepende rin sa haba ng legs nyo or yung inseam. Tapos yung seat mismo na ADV, mapa yung PCX 160 na stock seat or yung ADV na stock seat. Pero sila na malapad, kaya mas komportable talaga. Kung ikukumpara ko kay sa upuan ni Beat tsaka ni Click yung OBR seat, yung dulo, okay naman kay OBR. Tested na rin namin sa long ride, hindi naman daw siya nangangalay. Mas komportable daw talaga kasi nga malapad.
yung upuan niya, unlike kay Beat at Click. Sa timbang naman niya na 133 kilograms dry weight, wala pang gasolina, very manageable siya. Gaan lang siya dalhin talaga sa experience ko. Pagka nagmamaneuver ako ng mga slow speed, kahit na tinatapa ko yung power, ginagalaw ko siya, nililipat ko sa parking, magaan siya. Kahit may angkas ako, ayan, angkas ko si OBR, tapos traffic, yung sisingit kami, hindi mo maiwasang bababa yung paa mo, kayang-kaya siya, manageable talaga yung weight, magaan lang siya. Pero syempre, mas mabigat to kay Click at Beat. Si Beat pinakamagaan, parang less than 100 kilograms. Si Click naman is nasa 100 plus, 107 yata. So ito 130. Magaan lang siya, kayang-kaya nyong dalhin. Basta abot nyo, or hindi kayo super tiptoe, madali talaga tong dalahin. Tsaka pag umaandar naman madali na yan. Sobrang gana ng handling. Yan, speaking of handling din, ang ganda ng handling niya talaga. Very nimble, kasi nga naka-naked handlebar siya, mapa yung handlebar. Dali siyang ganyan-ganyan, flick-flick. Tsaka magaan kapag umaandar ka na. Tulong na din yung malapad na gulong niya na 110 by 80 sa harap by 14, tapos 130 by 70 sa likod na 13 inch. Nakadagdag din sa stability yung gulong niya. Tapos syempre yung weight, nagpe-play din yan ng factor sa pagka yung high speed na yung takbo mo, yung parang hindi siya matatangay or parang lapat na lapat siya talaga sa kalsada. Low center of gravity din siya kasi andito yung gas tank niya sa may harapan. So pag mabigat siya, maraming laman, lapat na lapat ka lalo. Unlike kapag mataas yung gas tank, although nasa likod yung makina, kumbaga parang nababalanse nung sa gas tank naman dito sa may harapan na part nakalagay. Tsaka stable talaga to sa ADV's high speed. Tested ko na, never akong parang nag-wiggle na ganun, na ano nangyaring kakaiba habang high speed ang takbo. Kahit malakas ang hangin, hindi ako masyado natatangay. Natry ko to sa Clark, maraming mabibilis magpatakbo doon, hindi naman na lilipad or parang tutumba ka. Tsaka doon sa may Silex, sa Central Luzon Link Expressway, malakas pa hangin lagi doon. Okay lang, normal lang, stable pa rin siya, hindi siya nakakatakot dalhin kahit na malalaking highway. Okay na okay siya, stable na stable siya sa malakas na hangin tsaka sa high speed na takbuhan. Ang mga traffic na ganito, madali lang siyang isingit-singit, madali lang i-handle yung weight niya. Tsaka dahil nga magaan yung handling niya, hindi ka mag-aalangan na parang kang babangga pagka sumisingit ka. Daling kontrolin kumbaga. Yan mga ganyan-ganyan singit, madali lang. Pagdating naman sa looks, para sa akin, syempre, maganda si ADV, kaya nga namin ito binili. Pero kasi depende yan sa taste nyo talaga. Kasi ang looks is subjective sa titingin. Wala naman kasing pangit na motor, depende lang yan talaga sa taste nyo. Pero kasi hindi naman lahat okay na sa stock. Siyempre magpapalit pa rin yan ng mga aftermarket parts na para mas pumogi pa kumbaga. At sa akin meron din para ma-improve yung looks, depende sa taste mo, sa gusto mong itsura na kalabasan. Sa fuel consumption naman ni ADV 160, matipid siya. Nagre-range yung average fuel consumption niya ng siguro sabihin natin 40 kpl. Depende kasi yan sa throttle habit nyo, sa dinadaanan nyo, kung traffic palagi or maluwag lang. Ngayon ang current niya is 39.5, pero kaka-reset ko lang nito nung nakaraan 39.5, tapos minsan nagpo-42. Depende talaga sa dinadaanan kung ano yung magiging fuel consumption. Depende rin sa pagpiga nyo, kung galit ba kayo lagi sa throttle, tapos depende sa overall setup ng panggilid nyo. Ako kasi naka CVT set na ako na medyo high RPM setup, kaya given na mas malakas talaga sa gas. Pero kung sabihin natin na all stock, matipid yan, siguro abot yan kahit 45 kpl. Pero depende nga sa dinadaanan lagi at sa throttle habit. Nagustuhan ko rin dito syempre yung fuel tank capacity niya na 8.1 liters. Matagal siya maubos, lalo kung chill ride ka lang, tipid talaga siya. Pero kapag medyo high RPM na, expect nyo na medyo lalakas ng konti sa gas consumption. Gaya ng setup ko ngayon na high RPM, naka CVT set, more on sa maximizing na ng performance to ng engine horsepower, yung transfer niya sa wheel horsepower using CVT. Sa safety features naman, meron siyang ABS tsaka HSTC sa ADV 160. Yung ABS, pinaprevent niya na mag-lock yung wheel mo pag nag-emergency brake ka. Para kung halimbawa na pigang-piga ka na sa front brake, makakapag-maneuver ka pa rin, may liligo-ligo mo yung motor na hindi naglalaki yung front wheel mo at sesemplang ka. Pwede kang mag-steer kumbaga habang nagbe-brake ka sa harap. Yung HSTC naman is minemaintain yan na sabay yung ikot ng front wheel at rear wheel. Kapag na-sense niya na hindi pantay ang ikot ng gulong, pinapatay niya yung power sa likod. Halimbawa may buhangin sa kalsada, nag-overspin yung rear wheel mo, hindi ka mapapahamak or hindi ka mag-overspin, mag-slide out yung gulong mo kasi may HSTC na pipigil sa power para magpantay pa rin yung ikot niya. Magandang feature yon ng motor kasi may iligtas ka talaga niyan Pero syempre dapat marali mo pa rin yung proper
braking techniques talaga, na huwag ka magre-rely masyado sa tech. Para mag-loco man yung mga features na yan, kaya mo pa rin pahintuin yung motor mo. Mas madali kasing matulin, mas mahirap magpahinto, kaya kailangan gamayin mo yung preno mo. Kaya yung tansya, first time namin na magdiretso dito sa lugar na to. Gandun lang kami lagi sa may San Juan. Luggage options naman, malaki yung compartment na to ni ADV, yung kanyang U-Box. Marami kayong malalagay na gamit. Tapos ito, nagpalit pa ako ng stock seat ng PCX. Ano niya sa ilalim, parang mas karoon ng space lalo. Mas mataas kasi yung ano na yung hukay sa may loob ng seat. Tapos naglagay din ako ng top box, rack M monorack, tapos GV na top box. Interchangeable yung GV box namin, yung beer sa mga motor. Same lang ng base plate, lipat-lipat lang ng box, kaya convenient din. Meron din ako nito na ito, immortal na tunnel bag kapag naglo-long ride. Pwede ka rin maglagay ng saddle bag yung dito sa gilid. Meron din kami nun Hindi lang namin dinala ngayon kasi sakto lang naman yung gamit namin. Minsan dinadala namin yung pag sobrang dami talaga namin dalang gamit. Marami kayong malalagay, pwede nyo siyang i-set up na pang touring talaga din, yung ADV 160. May mga nakita ko nun, yung top box bracket na meron na rin parang lagayan ng para sa saddle bags. Mas maraming madala. Kasi yan, ito nga, yung tunnel bag, tsaka yung U-Box, malaki talaga. Maraming kasya na beer sa U-Box. Palating kawan kasya sa U-Box na ADV 160. Last one sa likes is yung USB charging socket niya. Charge ko dyan, vape, cellphone, intercom, kaya nalolobat. Although mabagal lang siya mag-charge kasi direct yan na USB na Hindi kagaya ng may mga 12 volts socket na pwede mong lagyan ng iba-ibang amperes na charger talaga. Ito, sakto lang yung charging niya, medyo mabagal, hindi siya ganun kabilis. Pero nakakapag-charge naman siya na maayos. So usually naman pag mahahaba biyahe, may charge talaga yung mga gamit nyo dyan. Okay din, plus one yan, USB charging socket. Pag-usapan naman natin yung mga dislikes ko kay ADV 160. Unang-una na hindi ko nagustuhan kay ADV is yung stock headlight niya na may kahinaan siya. Lalo na kapag gabi kayo bumabiyahe lagi or madalas. Mahina talaga, mahirap siyang gamitin kapag gano'n. Although pwede naman. Kaya lang kasi si Beat ko tsaka si Click, meron yung mini driving lights Kaya sanay ako na kapag night ride kami, maliwanag yung ilaw ko sa harapan. Ang ginawa ko is nag-install ako ng JCM1 na mini driving lights na nakamount dito. May gilid na simple lang yung mount niya, parang medyo tago siya talaga, hindi pansinin. So dalawa lang yun na 15 watts each, pero malakas siya talaga. So yun yung naging solution ko sa mahina na headlight niya. So masarap na yung biyahe namin sa gabi. Kita ko na hindi na ako nahihirapan, hindi na ako nangangamba na biglang mayroong lubak pala na hindi ko pansin compared sa stock headlight na minsan hindi talaga makita minsan, lalo kapag marami kang kasalubong na malalakas yung ilaw, naka-cancel out yung ilaw mo. Pagka meron kang mini driving lights, mas okay na talaga yung visibility ng harapan pagka gabi na rides. Next na hindi ko nagustuhan kay ADV is yung stock horn niya na mahina talaga Pip 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 pip, ganun lang mahina. Ginawa ko naman is nagpalit ako ng Bosch FC2 na dual horn para mas dinig. Medyo mas malakas siya ng konti. Parang tunog siya ng sedan na kotse. Dalawang maliit na disc horn. Pero yung tunog niya parang sedan na. Para mas dinig tayo sa mga kasabayan natin na motorista. Importante kasi yan pagbubusina ka. Pagka kasi stock talagang hina talaga, yun yung pansin ko sa mga Honda. Usually parang lahat naman yata ng mga stock horn is may hina talaga pagdating sa mga motor. Pero depende na rin sa inyo kung feeling nyo okay naman na yung lakas ng stock horn. Pwede naman kayo hindi magpalit. Pero ako kasi mas gusto ko nga kasi yung si Beat ko din at Click. Ganun din yung busina nun, Bosch FC2 dual horn. Ilocos Sur na tayo. Sa idle vibration naman, medyo may kalakasan siya compared sa Beat at Click. Pero ang technique ko kasi pagka ma-vibrate sa idle, ito lang pinapress ko, itong rear brake. Mas malakas kasi vibrate pagka dito. Tapos ang pinakamalakas na vibrate nito is kapag naka-center stand. Syempre hindi ka naman magmamotor na naka-center stand Kaya once na nakababa na yung motor mo, sakto lang yung engine vibration. Hindi naman siya to the point na mamanhid na yung kamay mo, hindi siya ganun. Medyo mas malakas lang ng konti yung vibrate niya sa handlebars compared kay Beat at Click. Pero 100% tolerable na, parang normal lang na vibration. Naman na hindi ko nagustuhan kay ADV nung all stock pa siya is mahina yung mid niya sa CVT settings or yung sa panggilid na settings. Malamya talaga. Bawa nagko-cruising ka ng ganyan, tapos kung halimbawa mag-overtake ka, pag piniga mong ganun, wala yung power niya, parang walang power sa mid. Kasi hintayin mo pa siyang makarating ng 80 kph, saka lang siya magpupush ng 100, mabilis na. Pero yung 60 to 80 niya, wala talaga, ang bagal niya
gain ng speed. So medyo alanganin pagka mag-overtake. Lalo pag may angkas kayo, kagaya ko, ako lagi nag-aangkas kasi OBR. Ginawa ko is nagpalit ako ng CVT set. Ang una kong ginamit nun is yung ECU Tech na pulley set. Okay siya, maganda yung performance niya. Pero ngayon kasi hindi na sila gumagawa. Stop production na si ECU Tech. Ngayon ang gamit ko naman is yung K-Works pulley set galing kay Kiergadin of Team K-Works. Nawala na yung patay dun sa mid na pag mag-accelerate ka, talagang pag piniga mo yung throttle, may power na talaga, buong buo na. Bawa ganito, overtake ako. Ito nyo. Basic lang. Nung stock, talagang mahirap mag-overtake pag ganong speed. Yung mid lang 60 to 80. Danas ko yun sa stock. Kasi more on parang low RPM settings yung sa all stock So ito medyo high RPM na. Iba na rin yung spring Scott bola. Tinimpla ko siya dun sa preference ko na shifting ng CVT. Depende kasi yan sa timbang nyo. Tsaka sa riding habit nyo. Depende rin sa profile ng pulley set na gagamitin nyo. Dun mag-iiba-iba yung timpla nyan. Tapos nung nakuha ko na yung timpla ng CVT ko, gusto ko na pag solo lang ako tsaka pag angkas kasi OBR, nasapat yung power nya. Baka overtake tayo ganyan. Yan, nalakas ng power. Yan pang bombay na gano'n, double pump mo para mas malakas yung torque. Hindi mo ka-overtake. After nun is nagpalit naman ako ng TSMP stage 1 na power pipe. Chamber type din siya, mas sakto yung sizing nung elbow tsaka yung dulo, yung tip niya. Mas match siya dun sa power na pinoproduce ng makina. Optimize siya para sa stock engine ng ADV 160. Tapos syempre pinarimap ko para sure ball na mako-compensate yung bagong exhaust or mako-correct or may tatama yung AFR para din mailabas yung power syempre nung pipe. Minsan kasi hindi kaya ng stock mapping na mag-adjust, although nag-adjust yan kasi closed loop, mayroong auto sensor. Minsan hindi kaya, lalo pagka sobrang laki ng pipe na ilalagay mo, hindi mo malalaman yan hanggat hindi mo pinasalpakan ng wideband sensor para ma-read mo kung tama ba yung AFR, kung nakapag-adjust ba siya ng tama. So yun, yung mga upgrades ko sa performance nya, panggilid, pipe, remap, yun lang, okay na siya. Singit ko din to sa likes ko, dagdag na nakalimutan ko kanina. Yung power niya syempre 160cc, malakas talaga siya, lakas dumulo yung arangkada. Patay lang talaga yung mid na pwede mo namang i-manipulate kapag binago mo yung settings ng CVT. Yun din yung reason namin kaya nag-upgrade kami ni Obia. Syempre para pag mga long ride, hindi hirap na hirap yung motor na buhatin kami. Pag mas magaan yung buhat niya kasi nga mas malakas yung engine or mas kaya kaming buhatin. Pero hindi ko sinasabing mahina si beat at click, malakas din yun. Pero gusto namin na parang yung mas relax lang yung makina, kahit mabilisan yung takbo, hindi siya parang nahihirapan kapag sa high speed. Mga other dislikes ko kay ADV is yung stock windshield na mapalpal siya katagalan, ganon kasi mabigat yung rubber niya na tornilyoan is parang nade-degrade katagalan, lumuluwag. Kahit higpitan mo ulit, mapalpal pa rin, lalo pagka nakahinto sa stoplight, hindi na din tatatatatag ganon. Ang ginawa ko, nagpalit ako ng iron windshield. Yan, mas magaan, made in alloy. Tapos naglagay din ako nung inner bolts na nakarekta na salpak. Ayan, hanggang ngayon walang alog, hindi nagba-vibrate, hindi lumuluwag. Siguro try nyo yung stock windshield pa din, tapos mag inner bolts kayo. Try nyo lang kung hindi na siya maglo-loose or hindi na siya ma-vibrate. Takas pa rin na ADV, no? Kahit tangkas ko si OBR, kaya niya mag 100 plus na takbo. Sarap. Diretso. Kaya niya takbo 100 plus. Tangkas ko si OBR, tapos marami kami dalang gamit. Kaya niya tumakbo ng ganyang kabilis. Kaya hindi ka talaga mabibitin sa power ni ADV. Tapos parang chill lang yung makina, hindi mo ramdam na parang nahihirapan yung makina. Yung side mirror din pala na stock, yun talaga hindi ko nagustuhan yun preference ko lang talaga, ayoko nung 14 nya. Kaya nung binili namin to sa ADV, doon pa lang sa pinalitan ko na siya ng bar and side mirrors. So naging problema ko naman ma-vibrate kasi wala yung balancer. Ito, may purpose kasi yung bigat niya para hindi ma-vibrate, no? Magiging balancer siya ng handlebars. Ngayon ang gamit ko na is ito, MHR na side mirror. Yan, para sa akin kasi ito personal preference din to, yung sa forma. Ito, mas gusto ko yung forma nito. Ang maganda lang dun sa stock na side mirror, malaki yung salamin talaga. Pero ito ko naman, kitang-kita ko pa rin naman yung likod, proper adjustment lang para mas ma-maximize mo yung visibility sa likod. Tsaka ito maganda yan, hindi naka-zoom in, hindi naka-zoom out. Maganda yung salamin, full alloy. Plus itong yung nabanggit ko kanina, yung gas tank cover. Katagalan is ayaw na niya umangat mag-isa. Kailangan ko pang galaw-galawin para umangat. Ayan, nilagyan ko lang ng spring. Yun lang ang mga dislikes ko kay ADV. Sa loob ng 2 years, 32,207 kilometers na mileage niya.
pang dagdag natin yung performance niya sa mga long rides. Mga malayo ang biyahe, kagaya nito, biyahe namin ngayon papuntang Bigan. Suwabing-suwabe pa rin yung andar, ayan. Sobrang responsive ng throttle. Tapos yung upuan, hindi siya nakakangalay masyado. Although syempre may time na, or may point na mangangalay ka talaga. Bawa, 3 hours, 4 hours, ganyan. Pero ako hindi pa nangangalay ngayon. Kahapon nung biyahe namin, hindi ako napagod nun. Ilan yan? 4 hours na mga 3 to 4 hours yung biyahe namin. Tapos ngayon, nakakailang oras na tayo. 4 hours na. 3 pa lang. Hindi pa ako nangangalay. Usually, mga 3.5 hours nangangalay na yung puwet ko. Kailangan na namin magpahinga talaga na. Gumagano-gano na ako. Gumagalaw-galaw na ako na ganyan. Nasakit na ng puwet ko. 3.5 to 4 hours yun. Pero depende sa condition ko siguro. Kailangan mo rin kasing condition yung sarili mo. Para mas matagal yung tolerance. Kumbaga. Sa ngalay sa puwet. Pero yung fatigue sa lower back, ganun, wala eh. Hindi rin siya nakakangalay sa likod. Kasi nga, upright din yung seating position niya. Ayan, nakaganyan. So, maganda yung position mo. Hindi ka talaga basta-basta makangalay. Hindi ka gaya mga sports bike, nakasub-sub na ganyan. Parang mas masakit yata yung sa likod pag ganun. Ito, upright position. Kaya, pang chill ride, pang cruising. Tapos yung positioning ng paa, pwede mo ring baguhin. Angalay na ako ng ganyan. Pwede ako gumanyan. Ano na yung paa ko. Nakatuwid na. Parang makapag-stretching ako. Dati nagkabit ako nung riser na handlebar riser. Inalis ko na rin. Kaya naman siya inalis kasi yung itsura niya sa camera, medyo nawiwirdohan ako sa itsura. Nung nagpalit ako na itong iron windshield. Pero as far as sa usability naman, okay din yun. Tataas siya na ganun, tapos atras siya dito or pwedeng pa-forward ng konti. Ang napansin ko naman dun sa riser, pag nakaganyan, di tataas tsaka mas lalapit sa akin. Mas komportable ako na nakaganito yung paa ko habang nagmamaneho, na naka-lean back ako na gano'n. Nung inalis ko siya, mas komportable ako ngayon na nakaganito. Pagka nag-lean back kasi ako na ganyan, parang hyper stretch na yung kamay ko. Hindi kagaya nung pag naka-riser kasi mas malapit at mas mataas. Yung riser naman, pwede nyo naman subukan yan. Depende naman yan sa haba ng bias nyo. Kung saan kayo magiging komportable. Sa akin lang talaga, sa looks lang kaya ako siya inalis. XADV handlebar riser. Madalas pala meron din ako nababasa na mahina daw ang ADB, mabagal daw, mahina daw sa ahunan, hindi raw makaahon. Siguro depende kasi ang mga motor ay meron niyang maximum weight capacity or weight limit talaga. Angkas tsaka driver. Siyempre both pa yung mga gamit. Doon kayo magbabase sa power to weight ratio ng motor nyo kung kakayanin ba. Kami kasi ni OBR ako is nasa 63, 62 kilograms. Ewan ko ngayon, tumaba pa ulit ako. Baka mas mabigat pa ako. Sabihin natin mga 100 kilograms kami ni OBR plus mga gamit. Ngayon nabuhat ni ADB, siguro nandun siya sa maximum weight limit or weight capacity ni ADB. Tapos nakita niyo naman kanina, mabilis pa rin siya, malakas maka-overtake, tumatakbo pa rin naman siya ng 100 plus. So malakas pa rin talaga yung power ng ADB. Tapos kapag solo ako, ang natatop speed ko dito is 130 plus. Yan, yun yung top speed ko dito. Kapag solo lang, na nakayuko, malakas talaga yung ADB 160. Pero yun nga kasi marami na akong in-upgrade dito or binago ko na yung settings. CVT, maka-pipe din ako. Kaya mas na-maximize ko yung power niya. Mas binibigay na niya ngayon compared sa stock settings. Pagdating naman sa ahunan, yun talaga pag stock. Medyo nabibitin talaga ako doon. Sa timbang namin ni OBR, nagbagyo na kasi kami na nung all stock pa to sa ADB. Hindi optimize yung settings ng stock CVT sa mga ahunan, lalo kung nandun na kayo sa maximum weight limit or weight capacity ng ADB. Nung nag-upgrade na ako ng mga panggilid na optimize ko na for performance, hindi na ako nabibitin talaga kahit anong tarik ng ahon, kaya-kaya niyang ahunin. Pero yun nga, magdedepende pa rin yan sa timbang nyo. Kung lagpas na kayo sa maximum weight limit, baka talagang mahirapan na, wala na tayong magagawa doon kasi power to weight ratio. Kaya yan nilalagay ng mga manufacturer para alam nyo rin na hanggang doon lang yung kaya niyang buhatin. So opinion ko, enough na yung power niya para sa timbang namin ni OBR tsaka sa riding habit namin. Kasi hindi ko naman kailangan tumakbo ng 130 ganyan. Okay na sa akin yun na nakaka 100 siya. Kahit angkas ko si OBR 100 plus ang takbo. Tapos pag nag-overtake ako, hindi ako nabibitin. Yun ang pinaka-importante sa akin, yung walang bitin, yung power delivery niya kahit sa ang RPM range. Marami namang malalakas na motor talaga, or pwede kayong magkarga kung nabibiting kayo. Pero para sa akin, okay na to. Yung ganito, stock engine lang, tapos panggilid 5 rem up. Satisfied na ako sa takbo niya, sa performance niya. Ang ADV kasi is meant for mga cruising talaga, cruising style. Chill ride lang. Kaya yung design niya, hindi aerodynamic. Tapos yung gulong niya, dual sports. Wow, gandang dagat. Ayun, okay na okay yung power to weight ratio niya para sa akin, yung binibigay niyang power sa timbang namin na
nakatungtong lang kami sa maximum weight limit na ADV or weight capacity. Pagdating naman sa off-road, yes, off-road capable siya, pero hindi yung sa mga extreme na pang dirt bike na level. Ito hindi, ano lang siya, capable siya sa mga rough road, kaya niya sa mga slight lang. Problema din is kapag ka mga off-road na ahonan, halimbawa hindi man kayo sobrang tangkad, ako kasi sakto lang, semi-tiptoe, nahihirapan ako kasi minsan pagka, di ba, hindi pantay-pantay yung lupa sa pakahon, pwede kang ma-outbalance pag hindi mo naabot bigla. Parang nangyari sa amin nun sa Duwek, hindi na kami matumba ni OPR, hindi mo kami natumba, kaya hindi ko na siya dinadala sa mga medyo extreme na ganun na off-road. Sa mga saktuhan lang na makaka-andar ka ng maayos, na maganda pa rin yung play ng suspension kahit medyo lubak-lubak. Halimbawa yung sira-sira yung kalsada, o halimbawa may biglang ginagawang kalsada tapos kailangan mo mag-reroute dito sa part na pangit yung kalsada or walang kalsada talaga, kaya niya. Kahit sa mga medyo parang mga buha-buhangin na parang mga sandy, so bibilisan mo na yung takbo mo, hindi ka magdudulas, kaya mong kontrolin. More on kasi talaga pang cruising siya, na occasional na pag merong hindi inaasahan na ganun na daan na madadaanan mo pala, kaya niyan dumaan doon. Hindi lang sa mga extreme na off-road talaga na terrains. Tapos isa pa yung design din ng engine niya, naka-expose yung engine nito sa ilalim, kaya kung iba gagamitin nyo sa extreme off-road, posible na tamaan talaga yan ng mga bato or masabitan, butas yung crankshell nyo. Ako ginawa ko naman, nilagyan ko siya ng stainless na skid plate para at least may protection. Kung matalsikan mo ng maliliit na bato, protected pa rin, hindi natama directly doon sa makina mismo. Pagdating naman sa presyo niya, na hindi ko lala kung magkano ngayon, nabili namin to kasi 169,000, ngayon siguro mga 170 ganun, 174 yata ang presyo. Worth it ba siya sa presyo niya? Para sa akin, oo, sa mga features niya, tsaka sa brand, Honda is Honda. Para sa akin, worth it yung presyo niya sa performance na binigay niya sa 30,000 kilometers na nagamit namin, tapos 2 years. Sulit kumbaga sa comfort level. Pati sa maintenance, hindi naman siya ganun ka mahal. Saktuhan lang yung presyo ng mga engine oil, ng mga parts na replacement parts na mga kailangan. Kaya masabi ko na worth it yung presyo niya. Pero depende na sa inyo rin kasi marami kasi na din counterpart na iba-ibang brand din na parang ADV inspired. Depende sa inyo kung anong trip nyo bilhin. Pero sa performance and reliability, syempre vouch ko talaga to kasi kita nyo naman, walang ibang major na naging problema sa makina, sa mga parts. Yung mga normal lang na consumable parts, napalitan ko na kay ADV 160. Pero other than that, wala naging problema, walang overheat. Yung battery ko, hindi pa ako nagpapalit, malakas pa rin. Battery ng keyless, yung remote, hindi pa rin ako nagpapalit, yun pa rin, malakas pa rin yung battery. Solid na solid talaga yung kanyang reliability and performance para sa akin, sa experience namin kay ADV 160 within 2 years. And naganda ng dagat na naman, wow, solid, ganda. Malapit na rin kami sa destination namin, mga 20 to 30 kilometers na lang yata. Bagas muna tayo. Speaking of gas, ang pinapagas ko kay ADV is 95 or 97 octane, depende sa availability. Anything higher than 91 pwede, nakalagay yan sa user manual. 91 octane or higher pwede. So ito 95, walang 97 dito. Pwede namang 91 ang ipagas nyo, pero ako mas prefer ko yung mas mataas, 95 to 97, kasi may mga additives yun na nakapaglinis ng combustion chamber, kaya mas smooth din yung pakiramdam ko. Yun lang ang reason ko dun. Tapos ako pala, hindi ako nagpapagas ng 91 octane kasi naka-remap itong sa akin. Advice sa akin ng tuner ko ng ECU na si Marconetics ECU remap, 95 ang minimum kasi para iwas daw sa knocking. Binago na kasi yung parameters ng ECU nito, stock ECU. So yun yung requirement niya, na 95 to 97 para maiwasan nga yung knocking sa makina. So far okay naman yung remap niya hanggang ngayon. Tagal na rin, 20,000 mahigit na kilometers siya ang remap. Wala naging problema yung remap niya. Basta marunong yung tuner, wala magiging problema yan. Pero kung hindi naman kayo naka-remap, pwede kayo mag 91 octane. Pwede yun, nakalagay naman sa user manual, 91 octane or higher. Sa bangkingan, solid din si ADV. Wala pa din kasi yung gulong, kaya mas maganda yung contact patch niya. Solid pala dito, no? Ganda. Vegan City, Lawag. Pero vegan lang kami. Next time, pupunta kami ng Pagudpud, Bantay, Ilocos Sur na ito. Ang weird pala ng pwesto ng Arco, no? Dito na kami sa pag-i-stayan namin, The Heritage. Doon lang yung ang galaan. Nagpunta na kami kanina kasi hinahanap naman yung Arco. Ayan, sa ADV. Okay na okay siya sa long ride. Pampanga to Vegan.
Pakita ko naman sa inyo ngayon yung mga accessories na naka-install sa kanya na binabanggit ko rin kanina yung iba. Ayan na sa ADV 160. Umpisahan natin dito sa iron windshield. Naka-inner bolt siya. Walang alog. Hindi yan nag-aalog. Tapos walang vibration kapag naka-idle. Front nose cover yan. Dati naka 3M tape lang yan. Pero naka 3M tape pa rin. Pero nilagyan ko na siya dito ng screw. Binutasan ko na. Tagos yan dun sa fairings. Ito. May space pa naman to. Binutasan ko na lang para naka-fix na siya. Hindi na siya yung parang may gap dito. Itong part na to kasi. Hindi kasi lapat yan kapag walang ganito. Yan, pag finix ko na talaga siya, wala nang tanggalan yan. Para medyo magmukha siyang hook, no? Itsura. Okay pa rin yan. Matagal na yan. Mura lang yan. 200 pesos ka nabili. JCM1 na mini driving lights. Stealth. Hindi siya nakalabas sa motor, sa fairings. FC2 Bosch dual horn. Tunog sedan yung tunog niya. Add Pro na panel gauge protector. Self-healing siya. Kapag bawa nagasgasan, nawawala siya. Para may protection yung sa panel natin, itong cover. MHR side mirror, ito. Nakalagay lang siya dun sa may stock na kabitan. Maganda yung design niya, maporma. Hindi rin nagbabago yung kulay nito. Yung pintura, black pa rin. Medyo matagal ko na rin gamit yan. Hindi siya nagiging brownish yung kulay. Push lock na phone holder. Ito yung copy lang ng quad lock. Mura lang to, parang 300 yata. Tapos nakakabit dito sa phone ko, ayan. Adhesive na double-sided tape na kasama na to. Tatapat mo lang yung butas. Tapos yan na. Pwede mo na siyang gamitin na pang navigation, pang Google Maps. Pwede rin ganyan. Okay din yan kung mahilig kayong maggala na hindi nyo pa alam yung mga lugar na pupuntahan nyo. Ang navigation. Ito naman yung sa mount ko to ng Insta360, yung clamp mount. Nagagamit ko pang front cam. Yung gamit ko nung una, yung Action 3 na naka-mount dito. Tapos DJI Mic Mini pala yung gamit ko. Ito. Kaya dun sa unang part ng vlog, nandito yung camera nakaharap sa amin. Pero nagsasalita ko. Yung mic ko nasa helmet nakalagay yun. Wireless na setup. Bago lang to. Tinatest ko pa. Spirit Beast na brake lock. Ito, in-install ko lang yan. Para kapag bawa, mag-iintay ako sa Jollibee, pwede ko siya i-brake lock. Yan, nakalock na yung rear brake. Pero huwag niyong iiwanan yan sa parking na naka-engage kasi baka lumobo naman yung brake hose. Pag ano lang, may iniintay lang kayo yung dapat hindi gagalaw yung motor. Pero pag sobrang taas ng incline, hindi rin siya effective eh. Parang dumados pa din yung motor. Or siguro pwede mong i-adjust na mas pigatong preno bago siya mag-engage. Spirit Beast brake lock. MDL switch ko is Atom. 3-way switch na Atom. High beam, off, low beam. Clamp type siya. High des, handle grips. Okay, itong grips na to, makapit siya. Hindi siya lumalagkit din. Stock bar end na nilagyan ko lang na itong extra na galing dun sa aftermarket ko na bar end. Mas mahabang tornilyo para lang pantay yung haba nito kasi nakaganyan yung position ng side mirrors ko. Hindi nakaangat. High des deck pad. Protection naman dito kasi di ba naglalagay ako ng tunnel bag, yung immortal na tunnel bag para hindi magagasgasan. Stock seat ng PCX 160. Mas mataas siya ng konti. Tapos yung loob niya, eto, mas malalim compared dun sa stock seat ng ADV 160 kaya mas marami kang malalagay na gamit. Meron ako mga tools, pambaklas ng panggilid tsaka panghangin. Kapote. Ito, anti-pusa seat cover. Dali lang siyang kabit. Saktong-sakto yung size nito. Pero pasok sa PCX kasi PCX seat to eh. Para pag may pusa, hindi makakalmot kagad yung upuan. Rack M na top box bracket. Steel siya. Matibay. Maganda yung pagkakapintura, maganda yung design, yung itsura, yung finish. Base plate naman is GV na yung GV box namin is interchangeable. Pare-pares ng base plate si Beat, si Click, tsaka si ADV para pagpapalit-palitin ko lang yung top box. Stainless skid plate para naman sa protection ng engine. Makapag-change oil ka pa rin dyan. Although itong sa akin, mas nilakihan ko para hindi tumutulo dun sa skid plate. Kinabasan ko pa yan dito, banda dito sa part na to. Effective naman siya, hindi wala pa naman damage yung makina. May nakita ako na ganito yung gamit mismo tapos parang sumayad siya. Nag-bend lang yung skid plate niya, hindi nasira yung kabitan dito tsaka doon sa kabila. Walang damage, parang nabaluktot lang talaga or na-deform. Wala ring basag yung engine niya, naprotektahan talaga. TSMP Stage 1 na pang PCX 160. Pinabago ko lang itong mounting bracket dito, yung dalawa na yan, para malagay ko siya kay ADV or sa swing arm ni ADV. Magkaiba kasi yung position. Pinalipat ko lang sa muffler shop. Kapag kasi hindi mo pinabago, ito lang yung papasok. TSMP na chambered type din siya. Parang stock din na malaki lang yung tip tsaka yung elbow ng konti. Auto sensor. Tapos yung auto sensor wire,
inadjust ko dun sa taas, tapos nilagyan ko ng extrang bracket para mas bumaba. Sakto naman yung position. CVT side naman, ito yung panggilid. Gamit ko is K-Works na pulley set. 1000 RPM NCY na center spring, labo clutch with 1000 RPM clutch springs. Ang bola ko naman gamit is 14 grams, then 1mm na tuning washer. Stock belt. Yung belt ko na gamit is yung may groove lang na stock belt ng ADV 160 from M-Works Speed Tuner, Pampanga. Yun lang yung mga upgrades ko kay ADV. Basic setup lang. More on performance kasi ito yung sinet ko sa kanya. Hindi masyado sa accessories. Saktuhan lang sa accessories. So yun yung naging performance niya within 2 years na gamit namin siya sa 32,000 kilometers na tinakbo. Pahinga lang muna kami ni OBR, tapos mamaya pasyal naman tayo sa Bigan. Tsaka bukas, 2 days kasi kami dito. Gala naman kami ni OBR ngayon dito sa Bigan, sa may Calle Crisologo, tsaka sa Plaza Burgos. Yung pinagstayan namin na hotel, yun, walking distance lang dito papunta sa Calle Crisologo. Ito na yung Calle Crisologo, yan dito. Kagabi nang lumabas kami, nagpunta rin kami dito. Dito naman yung kinainan namin, 1995 Studio Cafe. Tapos naggala din kami dito, Plaza Burgos. Sa may kabilang side na yun, merong bazaar. Wala pa masyadong open kasi maga pa 7 AM pa lang. Pero maganda pumunta rito talaga gabi para maganda yung mga ilaw. Tsaka open na lahat ng mga tindahan. Alasaray. Ito yung plaza. Ilocos Sur. Bantay Watchtower. Ilocos National Museum. Sama namin si Boss Toyo. Ayan. Mabait. Mabait yan. Boss Toyo. Bye-bye. Dito kami sa may Baluarte. Magtutour kami. Yung 300 na package. Antelopes. Aladdin, motherfucker. Tapos na yung tour namin dito sa Baluarte. Bye-bye!